Thank you very much. Nandito na po yung gagamitin natin official ballots. Kinuha po ng ating municipal treasurer doon sa provincial treasurer's office sa Marawi City Capital. Sinamahan namin po siya, and then nagpapasalamat tayo sa ating indispensable partners, ang PNP at saka ang Forces of the Philippines, particularly itong 51st Infantry Battalion. Sila po ang tumutulong sa atin sa pagguardia ng ating mga activities dito sa Bilidayan, Lanao Sur. Nandito na po siya, dumating dito yung dito po sa Bilidayan, Lanao Sur ay mayroon tayong 26 machines na gagamitin po. 26 po, dahil 26 ang ating barangay, dahil konti lang, hindi naman as compared to other urbanized cities, maraming boboto po. So, kada barangay dito sa Bilidayan ay may machine na gagamitin. And we tried this last week, nagkaroon tayo ng final testing and sealing of all the machines. And then sa tulong ng dakilang Allah po, ay lahat nag-function yung machines na rin. And then nandito po sila yung mga machines, and then we hope na mag-function yan kasi natestingan natin dito, no? They're very talaga itong bagong machine na ginamit ng family. No, very friendly and mas maganda kaysa ginamit last 2022 election. How do you consider po yung 15 and na-reduce into 13 na mga municipalities na red category na ang magsiserve noon ay ating mga kasundalawan at mga kapulisan ayon po sa ating provincial election officer? Yeah, maganda naman. Matagal na po ang pag-declare na ilan sa ating mga municipality ay may red category. Nasa red category, ibig sabihin po ay possible na magkaroon naman ng ano ang basis ng ating kapulisan at ang ating Armed Forces of the Philippines sa pag-determine na itong municipality ay red category ay dahil sa mga previous na nangyari sa elections natin po. Dito sa Bilidayan, nagkaroon tayo ng madugong election last 2022 kaya nasama tayo sa red category. So kasama natin ang Pualas, kasama natin ang mga ibang Bacolod, and then ako sa palagay ko, mas maganda po na ma-declare na red dahil alerto ang lahat ng mga partner agencies natin. Samantala, kung peaceful ang labas, green, only to find out during the election day na magkaroon ng gulo. So sa akin talaga dito sa Bilidayan, red na tayo. Sabi ko, baka may sobra pa sa red para alert yung mga tao. And everybody and all stakeholders of the election, alert sila during the election day. Sir, kailan ho ang distribution nitong mga PNP? Ito po machines natin po ay i-distribute natin on the very early morning of May 12. Sa Monday, mga alas 2 po ay magkakaroon tayo ng delivery sa 6 voting centers tayo. Itong 26 precincts, mayroon tayo dito na 6 voting centers po. Doon ni-deliver. Bakit tayo maaga, no? As compared to the previous election, maaga tayo dahil at 5 to 7 o'clock sa morning, boboto po yung mga taong may kapansanan. Itong PWD at saka yung mga buntis na mga babae po ay magboboto sila starting 5 o'clock in the morning up to 7 o'clock at saka yung mga senior citizens. We hope na hindi marami ang mag-declare na siya ay buntis. Ay baka naman sobra naman. Baka naman na sumobra. At para lang ma-prioritize siya, mag-declare siya na buntis. So sana po, lahat na ginagawa ng Comelec ay maganda. Lahat ng proseso, we will not abuse the arrangement of the Comelec. Kasi mahirap di ba? Kung buntis ka, talagang buntis ka para ma-priority ka. Di ba? So ganun bukas na nandito tayo para mag-segregate, no? I-allocate natin po kung ano yung mga material doon, ilalagay natin sa mga baluta. Then pagkatapos po, i-verify pa natin yung authenticity of the official ballots kasi baka naligaw ang isang baluta galing from other municipalities. Ready-made na. What I mean, hindi ready-made, pero minsan sa dami ng ginawa ng Comelec sa Manila,
Halimbawa, may barangay pinulunan tayo sa Bibigayan, may pinulunan sa Ganasi. Baka yung balutan nila doon sa Ganasi dito na punta. So we will be verifying it. Sisilipin natin do sa bundle kung siya ba talaga ang gagamitin dito sa Bibigayan. Bukas yun ha, bukas. Tante, nakarapat-dapat na paano po sila bumoto doon sa atin mga percent. Ito ba'y mayroon bang mga ID or dapat yung mga kanilang percent ay nandoon kasi para maiwasan yung mga flying voters, Sir, election Comelec. Comelec. Thank you very much. Alam mo, the Comelec now, the Commission on Elections is soaring to greater heights with discipline. Ang ganda ngayon ng liderato ng Comelec. Yes, Chairman Erwin Garcia. Lahat ng mga innovations nila ay talagang para maging mapayapa at saka successful ang eleksyon. Mayroon tayo ngayon na sa internet. Even before elections, mayroon na tayo dyan na precinct finder na pwede hanapin kung saan ka magbuboto, makakabuto. I-click mo lang sa webpage ng Comelec, makikita kung saan ka makakabuto. Aside from that, mayroon tayong ilalagay na mga pangalan nila sa likod sa front ng paaralan po. Ayan na tinatawag na PCBL, Posted Voters List. Nandyan yan sa labas, pagdating nila nandun na sila. Pagpasok mayroon naman 8CBL, yung tinatawag na Election D List of Voters, na may mga picture yan. Hindi tayo pwede magpanggap. But mayroon rin nag-try. Pero kung sino man ang mag-try na i-violate ang election laws, babagsak sa kanila ang bigat ng batas. Itong mga military po, nandito sila. Itong Philippine Army at saka PNP, they will never tolerate any violation of election laws. Talagang mahigpit ang ating ngayon. Ayaw natin na magkaroon ng failure of elections. Ayaw So do you think Pangalawang tanong po at doon po sa masasabi natin, kung sakali man po doon sa magkakatunggali na magkaroon ng violate, na magkakaroon na itong mahuli, let's say, mahuli itong mga flying voters, alimbawa lang po ito, yung karampatang parusa na nanggagaling po, kasi alam ko po may pangil na po ang atin mga, may natsapulan na, at gaano po ang inyong pangil at pinapatupad niyo po ay yung mga mandato ng ating National Comelec. Mayroon ng existing laws about itong election terrorism. And then we are only adding some itong ginawa ng Comelec. But in the meantime, kung sino man during election day, mahirap hindi pa natin ma-formally prosecute. I-aresto kung sino man ang mag-disturb sa election. I-aresto ng mga military, tukunin nila. And then kaya nag-ano tayo ng warning na kasi i-prosecute siya. We will be preparing the complaint against itong nag-grab ng baluta. Ganito. Pero in the meantime, during election, istakid sila ng baka may bartulina dyan ng Talagang warning ito sa mga tao. Alam mo, I admit na maganda sana kung mag-follow tayo o susunod tayo sa election laws. Ang mahirap sa atin dito, we try to violate the law and circumvent it. What we cannot do it, ginagawa natin dito sa ibang paraan. Yes. Di ba? Halimbawa, pangalan mo, gumagawa ng But reminder sa mga tao, although walang ID walang ID na kailangan po. Yung sinasabi nila, kumakalat na balita, na kailangan po ay mayroon tayong national ID upang makabuto sa eleksyon. Hindi yan totoo. That's fake news yan. Tapos, makakabuto ka lang dahil nandoon ang mukha mo picture mo sa HCBL. Pero, kung may mag-challenge, halimbawa, medyo malabo yung picture. Di ba? Chances are possible na malabo yung picture mo. And somebody from the other party questions you na hindi ikaw And so, you have to present any identification. Baka mayroon ka dyan na except barangay ID we will make it sure na hindi namin tatanggapin na valid identification ng barangay ID dahil ang kalaban ng barangay kapitan hindi niya bibigyan ng ID. Yan yung magano di ba? Barangay ID is not a legitimate identification for a voter. Baka naman halimbawa mayroon kang pang 4-page ID. Baka naman may, di ba? Ano naman ang Comelec kasi no need naman na walang ID. Kasi ipakita right mo yan, bubuto ako. So, mayroon tayong
Oh. Lastly po, sir, doon po sa alam po natin na may matatalo, may mananalo, ano po ang inyong masasabi at alam po natin ang mga Comelec po ay minsan nagsusugal din sa kanilang buhay. Ano po ang inyong naisip at siyempre minsan may nagagalit. Ano po ang inyong overview doon sa Normal atin? talaga yung kung sino man, any game for that matter, kahit anong laro, kahit anong competition, sino man yung natatalo kasi mahirap tanggapin eh. Di ba mahirap eh. But you know, this elections, kung matalo ka, there is this so-called legal procedure na iano natin. If you believe that you've been cheated by other party, you are given the opportunity to ventilate or file your petition before the proper forum. Do not place the law into your hands. Halimbawa, batuhin mo lang dahil tinalo ka. Di ba? Hindi. We have to follow the legal procedure. Mayroon naman tayong protest, proper protest against sa Comelec. If you believe na may ginawa kaming kasalanan sa election, you are entitled to file your complaint before the proper court. So, wag na tayo mahirap tanggapin na natalo tayo. But analysis, ganito kasi mahirap dito. Ako lumaki ako dito, nag-work ako sa Christian area. Mahirap sa atin dito sa province ng tatawagin natin BARM kasi walang natatalo kundi dinaya. Ang always allegation ay dinaya sila. Ano ba itong walang talo? So no, unlike sa ibang na nagpo-concede na siya, I accept na natalo na ako. Pero dito sa atin wala, talo ako dahil dinaya ako. Pero we ask all of these candidates to pursue their problem within the ambit of the law. Hindi pwede na lumampas tayo sa batas. Mayroon naman tayong mga protest and kuha kayo ng abogado and file a case against anybody na nag-cheat sa inyo kung mayroon namang allegation natin na na-cheat sila. Di ba? For the record lang po, how true kapag red category po at kontrolado po ng Comelec, do you think ang mga guro natin na BEI hindi na sila ang magsiserve rather than itong ating mga kapulisan ang makadestino po doon sa mga precinct na ready para sa ating mga butante? Yes, thank you very much. The fact that a certain municipality has been designated as red category doesn't automatically allows the PNP. Itong tinatawag natin na PNP ay special electoral board na galing sa ibang provinces. Okay. Mayroon dito sa amin galing sa National Capital Region, nandyan sila. Nagkaroon kami ng briefing the other day kung sakaling designate sila finally na mag-serve. Pero red category kami, pero mayroon namang mga teachers na willing to serve. Mayroon namang mga teachers na who are available, willing to serve during the election. Hindi pa makuha yung mga PNP. Pero kung mag-Comelec control, kasi itong red category doesn't automatically mean na Comelec control. Kung mag-Comelec control because of untoward incident and the reliable information about this group, anybody who will rig elections, gagawa ng mga then mag-Comelec control tayo, malaman na ang mag-serve ay mga pulis. Nandiyan na sila. Dito na sa Binidayan yung 78 na mga pulis galing sa NCR upang magsilbi bilang alternate ng mga electoral board. Pero do you think ang division supervisors ay nakadelegate na yung mga certified na mga BEI na mag-handle o mag-conduct nitong ating election day para sa kanilang pagsiservisyo sa ating mga butante? Nakano na tayo. As a matter of fact, matagal na tayo nag-training sa mga BI. Nagkaroon tayo nag-training sa Iligan, yung BI, nag-training na sila, ready na sila po. Tapos, nagkaroon rin tayo ng FTS, itong final testing and sealing of machines dito, last Monday. Sila din. Sila din. Pero yung, sa akin talaga is we cannot, as so far, the present situation doesn't warrant the replacement of these people. As of this situation ngayon, mapayapa po, and then there is no event that would justify us to hire the PNP as final members of the electoral board. Save only bukas or on the election day, baka, di ba? We hope. Baka may mga situation na ganyan that is beyond the control of the Comelec.
So siguro mensahe po para sa lahat ng mamamayan dito sa bayan ng Binidayan, sa mga nagbabalak na guluhin both party whatever, na paalaala na may ngipin, mabagsik ang batas ng COMELEC ngayon, na talagang mayroong batas na ipapataw doon sa mga lumalabag nito at nanggugulo. Yeah, thank you very much. And then finally, we would like to make it known to the public na ang eleksyon sa Binidayan ay itatakda na po sa May 12 sa Monday po. And then ready na po ang ating military. Ready na po ang ating Philippine National Police at saka ang Armed Forces of the Philippines para po suportahan ang COMELEC sa ating mahalaga, significant program of implementing the election sa Monday po. And then kung sino man ang mga tao na mayroon silang plano, i-undermine ang ating batas sa COMELEC, babagsak sa inyo ang bigat ng batas. Babagsak sa kanila ang bigat ng batas. Ready na po ang COMELEC sa pamumuno ni Chairman Erwin Garcia po. We will never tolerate anyone who will undermine the mandate of the COMELEC to hold the election po. Maraming salamat.